Hi guys! So for today's video, ayan, magre-renew po ako ngayon ng rehistro ng aking sasakyan. So guys, ang sasakyan ko is Toyota Avios, okay? So ang first step, ayan, is pumunta po muna ako dito sa may Savannah para kumuha po ng insurance or ang CTPL. So check natin guys kung magkano po ngayon. Ayan, so para makakuha tayo guys ng CTPL insurance, ayan, kailangan lang po natin i-present po dito po sa Cebuana staff ang ating ORCR. Then ayan, wait na lang po tayo ng ilang minutes para po ma-process po nila ang ating insurance. So yun guys, nakakuha na po ako ng CTPL dito sa may Cebuana. So guys, ang binayaran ko, ayan, para sa insurance na to is 610 para sa third party. Then meron na rin po silang additional 150 insurance para naman sa driver. Okay? So dito guys, yung nakalagay, ayan, so for accidental death po ng driver, ayan, covered na po siya ng 28,000 pesos. Then sa accidental disbursement naman or disablement, ayan, may 20,000 din. Then murder and unprovoked assault, ayan, is 10,000. Then fire cash assistance, 5,000. And death benefit is 10,000 pesos. Then meron din sila ditong emergency expense benefit na 1,500 pesos. Okay? Then dito naman guys, sa may third party, ang pwedeng maklaim is, ang limit of liability is 100,000. Ayan. So yun guys, bali lahat dito pa lang sa may CTPL is gumastos na ako ng 760 pesos. So next naman natin guys is yung sa test emission. Okay? Ayan, so guys, nandito na tayo sa may test emission. Okay, at saktong-sakto dahil wala po masyadong pila. Kaya for sure is mabilis na process lang po ang mangyayari sa atin ngayon. So yan guys, dala ko lang ulit ang aking previous ORCR. Then ayan, ibibigay ko lang po ito sa staff po na lab. Then dito na tayo guys sa cashier. Ayan, magbabayad ng emission test fee. Ayan, so para sa light vehicles 882, ayan, tulad po ng sa akin. Then sa motorcycle 560. Then public tricycle is 336. Okay. Then yan dito guys, itetesta po ang aking sasakyan. Okay, so dito sa part na to is meron pong magdadrive ng car, then pinaupo po ako sa kabila. Ayan, so para i-test po ang busina, gulong at preno, signal lights and headlights. Then i-check din nila dito guys kung dala po natin ang ating mga early warning device, ayan, tools, and ang ating extra tire. So make sure guys na kompleto lahat yan, okay, para pumasa po tayo dito. Then meron din po silang scanner ng ating mga headlights. Ayan, so after po ma-test, ayan, binigyan na po sa akin itong test emission certificate. So dito pinapa-double check lang po kung tama po yung mga na-input na pangalan at ng address. Approve na siya, then pwede na tayong mag-proceed sa LTO para maipasa na po ang mga requirements. So dito guys, ginaguide nga rin ako ni Kuya na sa bandang likod lang din pala ng test emission is meron din palang LTO office. So another branch siya para hindi na rin ako magbiyahe ng malayo. So yan guys, nabigyan na po sa akin itong test emission certificate. So ito po guys ang ating ipapasa ngayon sa LTO at ang kaninang kinuha ko pong insurance. Ayan, para makapag-renew tayo. So since meron din naman po daw malapit na LTO dito po sa aking pinag-test emission, so doon na lang po ako din renew po ng aking rehistro. So ito po, halos magkapit-bahay lang pala yung test emission at yung LTO branch dito. Okay? Ayan, so bigay ko na po sa kanila ang aking mga requirements. Then ayan, wait na lang daw po ako at may binigay po sa aking number at tatawagan na lang ako once makaklaim ko na po ang aking certificate. Ayan, so habang naghihintay at ayan, nakikita nyo po is mainit ang panahon, palamig muna tayo. Finally guys, ayan, nakuha ko na po ang aking rehistro. So ayan, successful po tayo nakapag-renew. At ang binayaran ko naman dito guys is 1,610. So lahat guys ng ginastos ko, ilalagay ko na lang po dyan. So yan guys, parang almost 2 hours lang inabot ng aking renewal. Kaya guys, kung may mga time kayo, hindi nyo naman pong lakarin na rin po ang inyong pagre-renew na inyong wala naman kayo masyadong time. So pwede naman pa unti-unti. Pisahan nyo na muna guys sa insurance. So kumuha po muna kayo sa malapit na Cebuana dyan sa inyong lugar. Ayan, at ang ginaganda po niyan is mas mura po talaga siya compare po dito sa mga insurance po sa LTO or sa mga ibang
insurance company. So, nagtanong kasi ako dito naman sa may branch ng LTO, nasa 1,250 din siya. So, yun ako kanina, diba, sa may Cebuana is umabot lang ng 760 pesos. So, malaking tipid na rin guys, na almost 500 pesos din po ang natipid po natin. Okay, so yun lang guys. Sana po ay nakatulong sa inyo yung video na to. At kung bago ka lang din sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button below and click notification bell na rin po para lagi po kayo updated sa mga videos and tutorials na i-upload ko. Bye-bye!